Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat. At ang ating paksa na pag-usapan sa mga oras na ito ay ang pang 30 at saka pang 31 na hadith mula sa hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Ang pang 30 na hadith o pang 30 na hadith an Abi Tha'labat al-Khushani Jurthum bin Nashir radiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagriwaya na kanyang sinabi sa hadith na ito, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha farada faraida fala tudayyi'uha." Katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-obliga ng mga gawain. Ito yung mga obligadong mga gawain, kaya huwag nyo itong pabayaan. So isa sa mga batas sa Islam na inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala, katulad halimbawa ng sala, katulad ng pag-aayuno, sa may kakayahan, sa hajj, sa may kakayahan, sa zakah, sa may kakayahan, yan ay mga obligado, yan ay mga faraid, mga obligado sa isang mananampalataya. Kaya sinabi dito, fala tudayyi'uha, huwag itong pabayaan. So isa sa mga bagay sa Islam ay ang mga obligado na si Allah ang nag-obliga dito. Kaya nararapat sa isang mananampalataya na isabuhay niya ang mga obligasyon niya. Ang mga bagay na inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mananampalataya ay dapat na ito ay isabuhay niya at huwag niya itong pabayaan. At maaring ang isang tao ay siya ay lumabas sa Islam kapag hindi niya tinanggap sa kanyang paniniwala, sa kanyang puso, sa kanyang paniniwala, ang mga obligasyon na ito ay inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ay narapat na una-una ay tanggapin natin na ito ay mula kay Allah, at ganoon din na isabuhay natin ang mga obligasyon na inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag natin itong pabayaan. Pagkatapos sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Muhadda hududan fala ta'taduha." At siya ay naglagay ng mga batas, mga limitasyon, mga batas, kaya huwag nyo itong labagin. Mga bagay na ito ay ginawa niyang wajib, mga bagay na ginawa niyang haram, mga bagay na ginawa niyang mubah, ginawa niyang sunnah, ginawa niyang makruh. So dito ay huwag nating lalagpasan. Kapag sinabi na wajib, ay huwag nating lalabagin ang utos ni Allah. Pag sinabing haram, huwag nating lalabagin ang mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ay mula sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga bagay na ipinag-utos ni Allah at pinagbabawal ni Allah, ay ito ay mga bagay na makakatulong sa kanyang mga alipin, mga nilikha. Dahil siya ang lubos na nakakaalam kung ano ang makakabuti sa kanyang mga nilikha. Kaya ano mga bagay na isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay huwag nating lalabagin. At pangatlo ay sinabi niya, wa harrama asya fala tantahikuha. At may mga bagay na ipinagbawal siya, ngunit at sinabi niya, kaya huwag niyo itong susuwain. Mga bagay na ipinagbawal si Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyo susuwain, katulad halimbawa ng zina, katulad ng riba, katulad ng pagsasalita ng masama, pagsisinungaling, kaya huwag niyo itong susuwain. So ito mga bagay na ito na mga ipinagbawal ni Allah ay bagay na makakatulong sa mga tao. Mga ipinagbawal katulad ng riba, kaya maraming nalubog sa utang dahil sa riba. Ganun din yung tinatawag na mga iba pa mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, meron tayong mga bagay na inobliga ni Allah na dapat nating isabuhay at hindi natin pabayaan. Ganun din may mga bagay na ipinagbawal si Allah subhanahu wa ta'ala, kaya huwag natin itong susuwain. At mayroon ding mga bagay na naglagay si Allah dito ng mga limitasyon, ng mga batas, katulad ng haram, halal, kaya narapat na ito ay sundin natin at huwag nating lalabagin. At sabi dito pang-apat, wasakata an asya rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. May mga bagay na ito ay hindi niya sinabi. Ibig sabihin ito ay iniwan
ni Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatan lakum, mga bagay na hindi niya ito ipinaliwanag, hindi niya ito binigyan ng mga batas, ito ay bilang awa sa inyo. Rahmatan lakum ghayra nisyan. At ito ay hindi pagkalimot ni Allah. Hindi pagkalimot ni Allah. Ibig sabihin, may mga bagay, maliban sa mga malilinaw ng mga haram, malilinaw ng mga halal, at iba pa mga bagay na sinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala, meron dito mga bagay na hindi ipinaliwanag ni Allah at ang kanyang propeta ang mga bagay patungkol dito. Kaya wag nating fala tabhathu anha, wag nating hanapin pa. Wag nating halungkatin ang mga bagay na ito. Ang mahalaga ay malinaw sa atin ang halal, malinaw sa atin ang haram, at ang mga bagay na hindi pinaliwanag ni Allah ay tanong natin sa mga ulama kung ito ay hindi malinaw sa atin. At ang mga bagay na hindi na walang nabanggit dito ng mga rulings ay hindi na kinakailangan na ito ay hanapin pa natin dahil ito ay awa, bilang awa habag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay hindi pagkalimot mula kay Allah dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal Quran 64, Surat Maryam, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Katotohanan na si Allah ay hindi nakakalimot. Hindi nakakalimot si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nakakalimot. Kaya dahil dito ay dapat nating malaman na may mga bagay bilang awa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay iniwan ni Allah at hindi na kailangan na ito ay hanapin pa natin o kaya ay katulad ng isa sa mga nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa Hajj. Mayroong isang nagtanong, Ya Rasulullah, ito ba'y taunan? Ito ba'y taunan? Ito ba'y taunan? Hindi nagsalita si Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ang sinabi dito ay sino man ang may kakayahan. So dito ay sinabi sa hadith, lalo na dito, na huwag nating hanapin yung mga bagay dahil subhanallah, mga bagay na iniwan. Kundi mag-focus tayo sa mga inubliga sa atin. Ito ay isa buhay natin, huwag natin pabayaan at iwasan natin yung mga ipinagbabawal sa atin at huwag tayong tinatawag na huwag natin labagin ang mga utos ni Allah, mga batas ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay sapat na sa atin dahil ito ang mga utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pang 31 na hadith, an Abi al-Abbas Sahal bin Sa'idi as-Sa'idi radiyallahu anhu qala. Ito isa sa mga riwaya na kung saan dumating, qad ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dumating isang lalaki kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbanillah. Ya Rasulullah, o sugo ni Allah, turuan mo ako, payuhan mo ako ng gawain na kapag ito ay ginawa ko ay mamahalin ako ni Allah. Idha amiltuhu ahabbanillah. Kapag ito ay sinabuhay ko ay mamahalin ako ni Allah. Wa ahabbanin nas. Dalawa ang hiningi niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, isang bagay, gawain na kapag ito ginawa niya ay mamahalin siya ni Allah at mamahalin siya ng mga tao. Okay, ano sinagot ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, faqal izhad fi dunya yuhibbukallah. Iwan mo ang mga makabudong bagay na hindi makakatulong sa iyo sa kabilang buhay upang mahalin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan mo ang mga bagay na hindi makakatulong sa iyo sa kabilang buhay at ikaw ay mamahalin ni Allah. Maraming mga bagay na ito'y pinapahintulutan, pero dahil sa pagpaparami ng mga tao ay nakakalimutan nila yung mas mainam na gawain. Mas nakakalimutan nila yung mga mas mainam na gawain na ito makakatulong sa kanila sa kabilang buhay. So yung tinatawag na zuhud, yung zuhud ay iwanan mo yung mga bagay na hindi makakatulong sa iyo dito sa mundo, sa kabilang buhay. Yung mga bagay na makabudong bagay na itong bagay na ito ay ginagawa mo at hindi makakatulong sa iyo sa kabilang buhay, ito ay iwanan mo at ikaw ay mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pinakamainam kay Allah na gawain ay yung mga gawain na para sa Kanya, mga gawain na ito ay para sa kabilang buhay. Ang intensyon natin, ginagawa natin ng mga bagay na yun ay mga gawain na para sa kabilang buhay. At ganoon din na kanig sinabi, wazhad fi ma 'inda an-nasi yuhibbuka an-nas. Iwanan mo ang mga bagay na gusto ng mga tao, yung nasa kamay ng mga tao at ikaw ay mamahalin ng mga tao.
at likas na po yan sa atin. At kapag tayo ay nakikipag-unahan sa mga tao, ay nagkakaroon ng away, nagkakaroon ng inggita, minsan ganyan. Normal po yan, likas po yan. Pero ang sinabi sa hadith ay kapag iniwan mo itong mga bagay na pakipag-unahan sa mga tao, ay mamahalin ka ng mga tao. Yan ay isa sa mga bagay na normal, likas po sa atin. Yung tinatawag na mga bagay na ano. Kaya sa atin, ganun din kapag ikaw ay palaging umaasa sa mga tao, ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagsasawa sa kanyang mga alipin. Pero ang tao kahit gaano siya kayaman, kahit ano meron siya, kapag hingi ka ng hingi at hingi ka ng hingi, pang ilang hingi mo ay kakamuhian ka, magagalit sa iyo o kaya ay hindi ka na papansinin. Yan ay isa sa mga normal sa kadalasan sa mga tao. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa tuwing humihingi ka sa kanya ay nalulugod siya at nagmamahal sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang awa habag sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya upang mahalin tayo ni Allah ng lubos-lubusan ay iwan natin ang mga bagay na ito ay hindi makakatulong sa atin sa kabilang buhay. At subhanallah sa ating panahon ngayon napakarami na kung saan ay nasasayang yung oras, yung kayamanan, yung iba pa. Bagkus ang iba ay ang ginagawa niya yung mga bagay dahil sa mga mubahat ay nasosobrahan kaya nagiging haram yung mga ibang mga gawain nila. Dahil sa nakasanayan nila yung mga mubahat, yung mga bagay na pinapahintulutan at mas naiwan nila yung mga mas mainam na gawain at dahil sa sobrang gawain ng mga mubahat ay lumagpas na sila hanggang sa nagawa nila yung mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya palagi nating tinatanong ang ating mga sarili kung ano ba yung mga bagay na nagawa natin na ito ay para sa kabilang buhay. Kaya nga mga bagay na ikinalulugod ni Allah para mahalin ka niya ay yung mga bagay na ginagawa mo para sa kabilang buhay. At iwanan mo yung mga bagay na ito ay hindi makakatulong sa iyo sa tinatawag na kabilang buhay. At hindi po ibig sabihin na haram o pinagbabawal yung mga bagay na makakatulong sa atin sa mga makamundong bagay, pero dapat ay ibalansin natin dahil may mga tao na halimbawa ay dahil sa kanilang kagustuhan na yumaman, ito ay halal, pero dahil sa kulang sa kaalaman, minsan may mga kaalaman din yung iba, lumalagpas, kaya sila ay naganap buhay na haram na hanap buhay. Ganun, kaya narapa sa atin na palagi nating pinapaalalahanan ang ating mga sarili at upang mahalin tayo ni Allah, katulad na nabanggit sa hadith, ay iwanan natin yung mga bagay hanggat kaya natin. Dahil yan, pinakamataas yan yung zuhud. Pinakamataas yan. Subhanallah. Kakaunti lang sa mga tao ang maaring umabot sa tinatawag na zuhud na ito. Pero, gaya na sinabi natin mga ulama, hindi ibig sabihin na kung hindi natin ito marating, ay iiwanan natin. Hindi. Doon tayo sa mas malapit doon. Doon tayo sa mas malapit. Kung hindi natin kaya, ay ang mahalaga dito ay huwag tayong magparami sa mga bagay na wala itong maitutulong sa makamundong bagay, kabilang buhay natin. Huwag tayong magparami. Yung ang kailangan lang natin dahil maaaring isang tao ay lumabag dahil sa tinatawag na pagpaparami niya ng mga bagay na makamundong bagay. Kahit na ito makakatulong sa kanyang mga makamundong bagay. So, ibalansin natin para hindi tayo lumagpas. So hanggang dito lamang, ako po muli nagpapasalamat sa inyo, nawa'y pangalagaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at nawa ay katipalatay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat.